Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Ako po si Gleza Maria Arbiquezo, 13 taong gulang. Nakatira sa San Isidro Balingasag, Misamis Oriental. At ngayon ay ikwento ko po sa inyo ang talambuhay sa pinili kong may akda. At sa huling video na ito ay may isang katanungan. Alam mo ba na si Pedro Bocanig ay pinanganak noong Marso 15, 92? Isang Pilipinong Makata, tinaguri ang ama ng panitikang Ilocano. Siya ay pinanganak na bulag at paniniwalaang may akda ng mga bahagi ng ipekong Ilocano na biag ni Lamang. Si Bocanig ay isang foundling na tuklasang lumulutang sa isang basket sa ilog Banaoang sa pagitan ng Batay at Vegan. Dinala siya sa paring Bantay Agustinian na nagbinyag sa kanya bilang Pedro Bocanig. Kalaunan ay pinadala siya sa kumbentong Agustinian sa Maynila para sa pag-aaral ng teolohiko at pangkultura. Natutunan niya ang Latin, Espanyol at lokal na mga wika kabilang ang Ilocano at Isnig. Ang kalaman ni Bocanig sa mga wika ay nagbunsod sa kanya na magsalin ng mga panalangin at sermon para sa mga pari sa rehiyon na tumutulong sa pagbabagong loob ng lokal na populasyon. Gumawa siya ng mga tula at awit na naging isang minamahal na trobador sa mga Ilocano. Itinuring pa nga siyang tagakita ng mga taga roon, na may mga kwento tungkol sa pagkakilanlan niya sa pumatay sa isang lingkod sa Espanyol sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa dibdib ng iba't ibang lalaking itnig. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, inilikta ni Bocanig ang kanyang mga tula, awit at salin na noon ay sinulat ng iba. Isinalin niya ang doktrina Kristiyana sa Ilocano na inilimbag noong 1593 bilang isang sa mga unang aklat sa Pilipinas. Ang kanyang salin sa Ilocano ay muling inilimbag noong 1621 sa kumbentong Agustinian sa Maynila. Malaki rin ang naging papel niya sa Arte de la Lengua Iloca, ang unang aklat ng gramatika ng Ilocano ni Brother Francisco Lopez na inilimbag noong 1627 ng Universidad ng Santo Tomas. Namatay si Bocanig noong 1630. Sa kanyang karangalan, ipinangalan sa kanya ang isang kalye sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City. Ang kanyang apelyido na ginagamit din para sa Bocanigan, ang Ilocano na katumbas ng balagtasan, isang makatang anyo ng debate. Pinaniniwala ang si Pedro Bocanig ang may akda ng mga bahagi ng ipekong Ilocano na biag ni Lamang. Bagaman, may mga scholar na nangangatwiran na maaaring nag-ambag lamang siya sa mga susunod na bersyon nito. Narito ang ilan sa kanyang mga kumpirmadong gawa. Salin ng Doktrina Kristiyana sa Ilocano. Naimprenta ito noong 1593 at isa sa mga unang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Pagkikipagtulungan sa Arte de la Lengua Iloca. Ito ang unang aklat ng gramatika ng Ilocano na isinulat ni Brother Francisco Lopez at inilimbag noong 1627. Malaki ang papel ni Bocanig sa paglikha nito. Bagamat marami sa kanya mga tula at awit ay pinasa sa bibig. Ang ilan sa kanyang mga gawa ay kilala sa pamamagitan ng mga sangguniang sa makasaysayang mga account. Kabilang dito ang Patay. Ang tulang ito ay binanggit bilang nagpapakita ng kanyang malinaw at masiglang filosofiya sa kamatayan. At panghuli, mga nobena, panalangin at panitikang panrelihiyon. Ang mga akdang ito ay kadalasang isinulat sa Ilocano at inedit ng mga Frailing Agustinian. Sa kasamaang palad, marami sa mga orihinal na gawa ni Bocanig ang nawawala sa paglipas ng panahon. Ngunit, ang kanyang pamana bilang isang makata at tagsalin ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa panitikan ng kulturang Ilocano. Bakit mahalaga na malaman natin ang talambuhay ng may akda? Mahalagang malaman ang buhay ng isang may akda dahil ito ay maipasa natin hanggang sa susunod pang henerasyon.
upang malaman din ng ating mga magiging anak kung sino ang may akda at ang kanyang mga nagawa sa ating bansa. At yun lang po ang kwento tungkol sa talambuhay sa pinili kong may akda. At naway pagpalain kayo palagi ng Diyos.